Ayan. So, pakisabi nga po sa iyong katabi, masaya ako, katabi kita, kapatid. Ano po? Hindi ko nga po alam kung tumingin po yung iba eh. Sabi ko po, sabihin sa katabi, meron po ako nakita, masaya ako sa katabi kita. Sa harap. Ano? Ayan. So, kung meron po kayong mga Biblia, ay maaari po natin itong buksan sa kasi bigla ko din po naalala. Supposedly po talaga ang atin pong sermon series for this month is about faith. Ano po? Yun po yung pag-uusapan po natin. Yung mga nakarang araw, naalala ko 2025 na nga pala. Ano, parang nandun pa rin ako sa 2024. And then, sabi ko maganda na ito pong maging mensahe po sa atin sa umaga pong to. Ay katulad, in connection dun sa atin po naging pag-aaral po kanina, firm commitment. Ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay nandun po sa aklat ng Isaiah chapter 43 verses 18 and 19. Ano po? So kung mayroon po kayong mga Biblia, pwede niyo po itong buksan sa Isaiah 43 verses 18 and 19. Yan. At ang pag-uusapan po natin for this morning ay stepping into God's newness. Ano po? Stepping into God's newness. At bago po natin pag-aralan ang mensahe po natin sa umagang pong to, at bago po natin ito pakinggan, tayo po ay sumandaling tumayo bilang pagbasa at paggalang sa salita ng ating pong Panginoon na atin po mapapakinggan. Verse 18, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa at muli, Panginoon, sa pagkakataon pong ito, sa bahagi ng amin pong pananambahan, nawa ay ikaw po ang patuloy na mahayag, Panginoon, ikaw ang patuloy po naming maitaas. At ang iyong mga mensahe, Panginoon, ay pagkakalob mo, nawa ay patuloy po itong maging sangkap upang mas magtumibay ang aming pong pananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, ay dalangin po namin ang iyong pagkilos sa tulong at gabay ng banal na Espiritu upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Ikaw nawa po, Panginoon, ang maghari. Ikaw nawa po, Panginoon, ang amin pong maitaas sa umaga pong to. At bilang iyong pong munting lingkod sa umaga pong to, nawa ay ikaw ang maitaas at hindi po ang aming pong mga sarili. Ito po ang aming dalangin po sa salamat sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, sige po, maaari po tayong maupo. Ayan. At bumabelo pa po ako. Parang kanina, 1 oras na yata ako nagsasalita. Ano? Ayan, so stepping into God's newness, pag sinabi po natin stepping into God's newness, ang ibig sabihin po nito ay paano po natin sinisimulan yung atin pong bagong taon na meron pong bagong pananaw. Ano po? Bagong pananaw na kasama po ang atin pong Diyos. Kasi po, there are times na minsan sa pagpasok ng bawat araw, bawat buwan, or even bawat taon, may mga pagkakataon na hindi po natin mapigilan yung atin pong sarili. Nasabi nga po doon ay bit-bit o dala pa rin natin sa kung ano po yung nandun sa kahapon. Tama po ba? Lalo na po ngayon, magbibilang na naman po tayo. Ngayon po ay January 4. Iilang tulog lamang. May mga, kahapon nga po, nagbibiroan po kami ni Brother Errol. At yung mga design po natin, yung Christmas decors po natin, wala na. Meron pong naiwan dun sa labas. Sabi po ni Brother Errol, pas, hindi na yan tatanggalin. Ano po, every month, papaltan na lamang yan ng decoration. Next month, papaltan po natin yan ng puro puso. Tapos hanggang sa makarating ulit ng December. Kasi kung mga parang we never know, ang bilis talaga po ng araw. Sasabihin natin, oy, bare months na. Tapos magsisimula na yung countdown hanggang sa magpasko po ulit. So ngayon, stepping into God's newness for this 2025, sabi nga po natin, ito ay parang mga uncharted waters.
Ano po, na kung saan ay hindi pa po natin alam sa kung ano po yung mangyayari. Maaring matuwa ang iba, maaring ma-disappoint ang iba. Pero sa paglakad po natin sa panibago pong taon ng atin pong buhay, paano po natin nagagawa na unti-unting kalimutan yung mga nangyayari dun sa mga nakaraan na nagbigay po sa atin ng bigat, nagbigay po sa atin ng pasakit, nagbigay po sa atin ng hirap. Ano po, in verses 18 and 19, sabi po dun sa binasa po natin kanina, ito po ay nagcha-challenge po sa atin or challenge na sa atin ng ating pong Panginoon na magtiwala sa plano po ng Diyos para po dun sa bagong simula ng ating pong buhay. Ano po? Ngayon, kumbaga parang sabi niya ay nagkakaroon tayo palagi ng New Year's resolution. Ano po? Resolution. Yun din yun eh. Pwede pang copy-paste na lang. May mga pagkakataon pong gano'n. Pero dapat habang nadadagdagan ng bawat araw at higit sa lahat, binibigyan tayo ng atin pong Panginoon ng panibago pong taon, dapat po ito ay nagiging pagkakataon din sa bawat isa. It should be a time of reflection. Ano po? Doon sa mga nakaraang taon, paano po natin nakita at naramdaman ang kabutihan po ng Diyos. Di ba? Kasi si Lord in the past, alam po natin, siya yung nagpagaling sa ating karamdaman. Ang Panginoon ang tumugon sa atin pong mga dalangin. Ang Panginoon ang nag-ingat po sa atin. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng trabaho. Di ba po? So kung parang in the past, kung babalikan po natin, sabi nga po bilang mga Kristiyano, marami po tayong masasabi. Ano po? Pero ngayon, part of stepping into God's newness, sabi nga po natin kanina, ang isa sa mga bagay na dapat po natin gawin is about forgetting the past. Ano po? Sa konteksto po ng Isaiah chapter 43 or even in the lives ng mga Israelita, sila po yung mga tao na kung saan ay naranasan po yung kabutihan, pagpapala, pagpapalo ng atin pong Diyos. Tama po ba? Di ba? At minsan, kahit po tayo bilang mga mananampalataya, nararanasan po natin yan. Yung kabutihan at yung pagpapalo ng Diyos. Tama po ba? Di ba po? Pakitanong nga po sa katabi mo, masakit ba? Kasi talagang may mga magkakataon na pag pinalo po tayo ng Diyos, ang term nga po natin, sino na ba yung nagarute? Di ba po? O kung parang pag nagarute ka, ay talaga namang lalatay. Di ba po? So sa atin bilang mga Kristiyano, isa po yung mga Israelita dun sa mga tao na masasabi po natin, they keep on dwelling on their past. Ano po, na minsan ito po yung nagiging dahilan sa kanila for them to embrace yung provision po ng Diyos sa kanila. Kasi hanggang ngayon, nakatuon pa rin ang kanila pong isipan sa kung papaano po silang naging alipin, sa kung papaano po silang sinakop, sa kung papaano po silang nakaranas ng hirap. Di ba po? Kaya po, sa atin, bilang mga mananampalataya, the moment we dwell on the past, whether ito po ay pain of failure or pride of success, minsan ito po yung nagiging dahilan para hindi po natin makita, hindi po natin ma-experience yung new opportunities na ibinibigay po ng Diyos para sa atin. Ano po? It prevents us from seeing the fresh work God wants to do in our lives. Ano po? Kasi pag tinignan po natin yung buhay po nitong mga Israelita, pag tinignan po natin, katulad dun sa mga naging pag-aaral po natin, dun sa firm commitment, ang ginawa po nitong si Josue, sabi nga po natin, tinipon po niya yung mga Israelita, yung mga leaders, yung mga elders, and he wants to make sure na yung kanila pong magiging commitment ay mananatili hanggang sa ito pong si Josue ay mamatay. Diba po? Kumbaga parang sa buhay po nitong mga Israelita, ang gusto po ng atin pong Panginoon, kasi sa kabila ng kanila pong mga nangyari, sa kabila ng kanila pong mga naranasan, nag-iwan po ito. Di ba? Katulad naman po sa atin, hindi lamang sa buhay po ng mga Israelita. Minsan yung atin pong mga nakaraan, though nandun po yung meron talaga tayong mga lessons na matututunan at meron po talagang mga iiwanan niyang mensahe sa buhay po natin. Minsan yung mga nakaraan po natin, nag-iiwan po ito ng mga sugat. Ano po, na minsan sabi nga po natin, ayaw na po nating balikan. At minsan yung sugat pong yun, kahit taon na yung lumipas, hindi po ito gumaling-galing. At nagiging dahilan yung mga past and even the memories
to shape yung atin pong identity. Ngayon, nagiging dahilan ito, katulad ng mga Israelita, they couldn't embrace yung provision po ng Diyos. So, bilang mga mananampalataya, there are past na po pwede po nating balik-tanawin at there are past na po pwede po nating kalimutan. Naalala niyo po nito pong si David, lagi po itong binabanggit sa inyo. He keeps on remembering the past. Yung remembering na past na ginagawa naman po nitong si David, yung kabutihan po ng Diyos. Para makapagpatuloy po siya. Kasi sabi po doon, wala namang pong may gustong lumaban kay Goliath. Pero siya lamang yung nagbukod tangi at may lakas ng loob at ng tapang na humarap sa kanya dahil inalala niya kung papaanong naging mabuti ang Diyos sa kanya sa bawat araw na ginawa ng Diyos na kasama niya po ito. Di ba po? Parang sabi po doon, ang Diyos na nagligtas sa akin mula sa mga kamay, sa mga kuko, ng mga oso, ng leon. Di ba sabi niya, ang siyang Diyos rin na magliligtas sa akin. Yun yung naging foundation po niya. Yung kabutihan po ng Diyos sa kanya pong buhay. Ano po? And there are past na sabi nga po natin kanina na dapat ay kinakalimutan po natin. Alam niyo po, sabi po nitong si Pablo, in Philippians chapter 3, verse 13 and 14, sabi po dyan, he speaks of forgetting what lies behind and pressing forward. So ito pong si Pablo, pag tinignan po natin, alam naman po natin meron talaga siyang past, yung kanya pong nakaraan. Dalawa yan. Meron siyang past na kung saan it is full of accomplishment. Kasi ang dami po talagang ginawa nitong si Pablo sa kanya pong paglilingkod. And at the same time, dun sa kanya pong nakaraan, meron din po talaga siyang past because of deep regrets dahil dun sa kanya pong pagiging great persecutor dun sa mga mananampalataya. Pero, yung pong mga bagay pong yun, hindi po niya hinayaan na ito yung mag-define po sa kanya. Instead, he focused his eyes dun sa calling ng Diyos sa kanya at higit sa lahat, sabi po doon, nagpatuloy siya doon sa lakbayin, doon sa ministeryo na iniatang ng Diyos sa kanya. Ano po, kaya nga po sa pag-aaral po natin kanina, paano po ba natin sisiguraduhin na magiging matatag, magiging matibay ang pananampalataya at yung commitment po natin sa ating pong Diyos. Diba? Sabi nga po natin minsan, sa una ka lang naman magaling. Diba po? So, kumbaga parang, siyempre, bilang isang mananampalataya, dapat tayo po yung nagbe-break ng ganon. Ano po? Dapat yung init at yung sigasig natin sa atin pong paglilingkod. Hindi lamang dun sa unang buwan, hindi lamang dun sa 2 buwan, 3 buwan o unang taon na nakilala natin ang ating pong Diyos. Dapat po, katulad na naging paalala po ng ating pong Panginoon dun sa mga Israelita, parang don't dwell in your past. Hayaan po natin na makita natin ang pagkilos ng atin pong Diyos. Sabi po dyan, at huwag mo na alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Bigyan po natin palagi ang Diyos ng pagkakataon na makita po natin yung daan na inihanda ng Diyos para sa bawat isa. Pangalawa, trust God's process. Sabi po doon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Ano po? Part of trusting God ay papaano po natin, sabi nga po natin kanina dun sa pag-aaral, papaano po natin ibinibigay ng buong puso yung atin pong buhay sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ano po? There are verse in Ecclesiastes chapter 3. Ano po? Verse 11. So pwede niyo po itong buksan. Lagi ko po ito minsang nagagamit. Sabi po dun sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, alam naman po natin in chapter 3, sabi po dun, there is time for everything. Ano? In verse 11, sabi po dun, He has made everything beautiful in His time. Ano po? He has made everything beautiful in His time. Hindi po dun sa time po natin, kundi dun sa perfect timing ng ating pong Panginoon. So part of trusting God's process,
Hindi man po natin makita kung ano yung nasa harapan po natin, kung ano yung lalakaran po natin, kung ano yung magiging bukas po natin, kung ano yung magiging mga taon po natin, paano po natin sinasabing, Lord, I surrender everything to you. Ano po? Pag tinignan po natin mga kapatid, in Genesis chapter 12, verses 1 to 4, isa po si Abraham or si Abraham na kung saan ay ipinakita niya yung total surrender in trusting God's process. Nung siya po ay tinawag ng atin pong Panginoon, ano yung naging instruction sa kanya ng Diyos? Iwanan niya ang kanyang bayan. Ang question, alam po ba ni Abraham kung saan siya dadalhin ng Panginoon? Hindi po. Hindi niya alam kung saan po siya dadalhin ng atin pong Diyos. He was instructed to leave his homeland, his family, his loved ones, and everything familiar sa kanya pong buhay just to go to the land na kung saan ay ipapakita ng Diyos sa kanya. Diba po? Minsan nga po tayo kapag nagyayaya ang kumain, o saan tayo kakain? Ikaw, bahala ka. O saan tayo pupunta? Saan tayo gagala? Ikaw, bahala ka. Diba po? Yung term pong bahala, di ba minsan hindi natin alam kung saan po tayo dadalhin. Diba po? When God called Abraham, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng atin pong Panginoon. And yet, he still trusts God. Nandun po kaya sabi po natin sa Proverbs chapter 3 kanina, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Di ba po? Wala po siyang clear vision, ano yung destination po niya or timeline na mayroon siya, but still, he obeyed God in faith. Lord, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa 2025. Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari sa trabaho ko, sa kalusugan ko, sa pamilya ko, sa paglilingkod ko sa iyo. But Lord, help me na mapatanatili yung pananampalataya na meron po ako. Di ba po? Ito po yung maganda na ipinapakita rin minsan ng buhay po ng mga Israelita. Every time na ang mga Israelita ay tumitiwala sa Diyos, nagtatagumpay po sila. Amen po ba? Ano po? But every time na sila naman ay tumatalikod sa Diyos, ano po nangyayari? Natatalo po sila. They fail. Di ba po? Natatalo po sila. Yun yung isang bagay na gustong ipakita po ng Diyos sa bawat isa as we trust God sa bawat aspeto or bawat bahagi ng buhay po natin, ipaparamdam po ng Diyos sa atin yung katagumpayan. Kaya po yung tanong, masarap po bang magtiwala sa Diyos? Amen? Amen po ba? Amen. Di ba po dapat yung pagtitiwala po natin, dapat hindi po tayo nag-aalinlangan, dapat hindi po tayo nagdududa. Though the path was challenging para po dun sa mga Israelita, nung sila ay papunta doon sa lupang pangako, tinuruan po sila ng Diyos na tumiwala at dumepende lamang po sa Kanya. And every time they trust God's process, ano po yung ginagawa ng Diyos? Ipinapakita niya yung daan na dapat nilang lakaran. Ipinoprovide ng Diyos yung mana. Ipinoprovide ng Diyos yung tubig na kanila pong pangangailangan. There is the glory of God through dun sa clouds of pillar and dun sa pillar of clouds and fire. Di ba po? So, ibig sabihin, hindi po magkukulang ang Diyos kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya. But every time, ito pong mga Israelites, every time they lean on their own understanding, lagi po silang napapalayo sa ating pong Panginoon. So the question is, how to trust God's process? Number one, ano pong sabi po dyan? Trust beyond the obvious. Ano po? Maraming mga pangyayari sa buhay po natin na for sure tayo po, ang galing po natin magplano. Okay? Pero yung lahat ng mga plano po natin, hindi nangyayari. Tama po ba? Kahit gaano pa po tayo ka-perfectionist, okay? Mapaplano man yan sa bahay, sa buhay. Hindi siya nangyayari minsan. Okay? Instead of rushing things or rushing to fix things on our own, minsan kailangan po nating tumigil at mag-ask sa atin pong Panginoon ng guidance. Always trust His timing and always believe that He's working when we don't see it. Ano po? Kaya sabi nga po natin palagi, God works
in mysterious ways. Ano po, gumagawa po ang Diyos dun sa mga paraan, sa mga pangyayari na minsan kahit hindi po ito ipakita at iparamdam ng Diyos sa iyo. Pwede po bang pakisabi sa iyo pong katabi, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo? Ano po? May ginagawa at meron palaging gagawin ang Diyos. Ano po? So kung may mga pagkakataon man sa buhay po natin, laging sabi po doon, trust beyond the obvious. So take steps of faith. Katulad po nitong si Abraham, we are called to take steps forward even without having all the answers. Kahit hindi man po natin makita kung bakit tayo tinawag po ng Diyos, bakit tayo ito ipinagagawa po ng Diyos, sabihin lang po natin, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo kahit hindi ko nauunawaan yung mga ipinagagawa mo. Ano po? Pangatlo, surrender daily. Ano po? Part of surrendering daily, nabanggit din po natin kanina sa pag-aaral, papasok po dito yung spiritual discipline. Paano po natin isinusurrender lahat sa atin pong Panginoon? Through prayer, through Bible reading, through asking for wisdom and direction. Ano po? Kaya mahalaga po na isuko natin sa lahat, ay yung lahat sa atin pong Panginoon. At yung pangatlo po natin, ayan, so walk in the newness of life. So therefore, if anyone is in Christ, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ano po? Walking in the newness of life. Lahat po tayo ay tumanggap at kumilala sa ating pong Panginoon. Sa ating Panginoong Jesus bilang manunubos at tagapagligtas ng ating pong buhay. So 2025, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari. Ano po? But the moment we accept Jesus as our Lord and Savior, tandaan po natin, we are made new. Ano po? Isa na po tayong bagong nilalang. Yung transformation isn't just about outward behavior. Ano po? Kasi kung totoo, mga kapatid, kung totoo na tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating pong buhay, dapat po tayo ay nagbabago. Ano po? Dapat po lumalago, hindi lumalala. Okay, ulitin po natin. Dapat lumalago, hindi lumalala. Pwede po ba tayong sabay-sabay? Dapat lumalago, hindi lumalala. Ano po? Kasi yun po yung patunay. Kapag meron kang Kristo sa iyo pong buhay, lumalago. Lumalago ang iyong pagkakakilala sa Kanya, meron pong nababago sa buhay po natin. Napapalitan po ito nung Christ-like attitude. Di ba po? Kasi sabi nga po natin kanina, yung transformation isn't just about outward appearance. Ito po ay palaging in the inside. Kumusta po yung puso po natin? Kumusta po yung pagbabago ng ating puso? Kumusta po yung pagbabago ng ating pong mga desires? Kumusta yung pagbabago ng ating pong mga perspective? Di ba po? Ito po ba ay nagiging perspective na rin ng ating pong Panginoon na abutin at iligtas ang bawat isa? Di ba po? Meron pong kwento sa New Testament. Kilala po ba natin si Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay, hindi po ba siya mangingisda? Baka po nabago na eh. Baka may translation siya ay mangingisda, siya po ay karpintero. Parang may narinig po sa kayo daw po ay manginginom. So sa kayo po, sabi po dito, alam naman po natin, is a tax collector. At marami po talaga mga tao yung hindi natutuwa sa kanya. Especially nung ang ating pong Panginoong Jesus ay pumunta sa kanyang bahay. Di ba po? Talagang marami mga tao yung napataas ang kilay at kumaga parang sabi niya ay nagkaroon sila ng mga bulong-bulungan. Bakit siya pumupunta sa bahay o doon sa tahanan ng isang makasalanan? Ngayon po, ito pong si Zacchaeus, he was known for his dishonest practices. Okay? Sabi nga tayo, isa sa mga mandarambong, mga manloloko ng kapwa, ito pong si Zacchaeus. Kumukuha siya nung higit pa dun sa mga bagay na, sabihin po natin, kurakot at kurap. Ito pong si Zacchaeus. Ngayon, nung na-encounter niya ang atin pong Panginoong Jesus, the moment na siya po ay umakyat dun sa Sycamore,
Di ba? Doon pa lamang sa mga pagkakataon pong yun, nakita na po natin yung desire na meron siya na mas makilala ang ating pong Panginoon. Di ba po? Na mas makita niya ng mukhaan ng ating pong Panginoong Yesus. At nung tinanggap po niya ang ating pong Panginoon, kung parang it changed everything. Lahat po ay nabago sa kanya pong buhay. Sabi niya nga, yung kung sino man yung kanyang mga naloko, di ba? Ibabalik niya po ito. Doble, triple, o 100 folds pa. Yung kanya pong ibabalik sa mga taong kanya pong niloko. So ito pong si Jesus, hindi po siya kinondemn ng ating pong Panginoon, kundi the Lord extended His grace and love kay Zacchaeus. Kasi na doon po yung pagbabago na meron po itong sa Zacchaeus. Kaya sa atin, kung babalikan po natin, maaaring marami pong maipintas, masabi sa buhay po ng bawat isa. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon po ang mas higit na nakakakilala sa iyo. Pakisabi mo nga po sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Tandaan mo, please. Makiusap ka na po, baka nakakalimutan. Ano? Mahal na mahal po kayo ni Lord. Tandaan niyo po yan, please. Ano po? Tandaan po natin, hindi po yung nakaraan po natin or even yung family po natin yung magde-define kung sino po tayo. Tandaan po natin, ang tignan po natin, sino tayo sa harapan ng atin pong Diyos na tumanggap sa kanyang anak bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano po yung kailangan po natin gawin? How to walk in the newness of life. Napakahalaga po dyan ay paano po natin nire-reflect. Ayan, next po. Paano po natin nire-reflect yung transformation in our action? Ano po? Katulad po nitong si Zacchaeus. Dapat evident. Ayan. Ano po? Dapat nakikita sa buhay po natin yung pagbabago at ang pagkilos ng atin pong Panginoon. Ito, tandaan po yan. There are two reasons. Tandaan po ninyo, ha? There are two reasons bakit marami pa pong tao ang hindi tumatanggap sa atin pong Panginoon. Tandaan po natin. Number one, it's either they have never met a Christian sa kanila pong buhay. Yung pangalawa, they already met a Christian sa buhay po nila. Nakuha po ninyo? Dalawang reason bakit hindi pa po tumatanggap yung ibang tao sa atin pong Panginoon. Dahil hindi pa po sila nakakatagpo ng mananampalataya sa kanila pong buhay. At yung pangalawa, nakatagpo na sila. Ano po ibig sabihin? Yung action po natin can either help or hinder ang isa pong tao sa kanila pong pagkilala sa atin pong Panginoon. Ano po? Kaya yung bawat gagawin po natin, it really matters. Kumusta ka sa work? Kumusta ka sa bahay? Kumusta ka bilang asawa? Kumusta ka bilang anak? Kumusta ka bilang isang kaibigan? Kumusta ka bilang isang Kristiyano? Kumusta ka bilang isang mananampalataya? Kumusta ka bilang isang lingkod ng atin pong Panginoon? Kaya sabi mo doon, paano po nare-reflect? Paano po nakikita na meron tayong Diyos sa buhay po natin? And always serve others with purpose. Ano po? Hindi po tayo aalisan, natatanggalan ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa atin pong kapwa. Bawat sandali, may pagkakataon tayo na makapaglingkod. Mapa sa loob man niya ng church or outside at this church. Pangatlo, grow spiritually. Bible reading, prayer, and fellowship. Tandaan po natin, spending time in prayer and reading God's Word. Malaki po yung naidudulot po nito sa ating pananampalataya upang makalakad po tayo na kasama ang atin pong Panginoon. At higit sa lahat, live with eternal perspective. Pag sinabi po natin eternal perspective sa panahon po natin ngayon, marami po ang hinahabol po ay yung mga material possessions. Ano po? Marami po yung nag-aim ng earthly achievements. Yung mga bagay na temporary pero hindi mahalaga. Sabi po ng atin pong Panginoon, ay wag po nating ituon ang atin pong paningin sa mga bagay na nakikita.
sapagkat ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata ay panandalian lamang. Ito natin ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Ano po? Katulad po ng isang paru-paro. Ano po? Before its transformation, ang paru-paro bagong maging paru-paro, ano po siya dati? Caterpillar, uod, higad, higad, caterpillar. So very limited yung kanya pong movement at napakabagal ng kanya pong paggalaw. So kumaga parang after going through the process of metamorphosis, talagang after po noon, talagang it emerges at nung siya po ay naging isang paru-paro na, malaya na po siyang lumipad, at mabilis na yung kanyang paggalaw. At sabi po doon, na mas napupulfill niya yung kanya pong purpose. Sa buhay po natin, in the same way, we who are in Christ are no longer confined to the limitations of our old life. Hindi na po dapat limitado yung paggalaw po natin bilang mga mananampalataya. Tandaan po natin, we are transformed into something beautiful and capable of fulfilling God's purpose for us. Tayo po ay nabago para mas gawin po natin yung mga bagay na nais ng ating pong Panginoon. And sabi po doon, we are capable in fulfilling the purpose ng Diyos para sa atin pong buhay. So kaya po sa atin bilang mga mananampalataya, hindi man po natin makita yung clear picture for this whole year, ang nais ng atin pong Panginoon, wag po tayong mangamba dahil kasama po natin ang atin pong Diyos. And para po sa atin pong conclusion, as we begin this new year, let us forget the past and trust in God to heal and renew. Let us trust His process, knowing He leads us perfectly and walk in the newness of life, living as transformed people for His glory. At gusto ko lamang din po itong i-end sa isang kwento. Meron pong isang hiker, may isang mountaineer na lang. At sinubukan po niyang mag-hike sa kadiliman ng gabi. Sa kanya pong paglalakad o pag-akyat po ng bundok, nadulas po siya. Madilim ang paligid at makapal po yung fog ng mga panahon pong yon. Siya ay nadulas. At sa kanya pong unti-unting pagbagsak dun sa, sabi nga po dun ay parang dahilig, kumbaga parang sa atin, meron po siyang nakapitang sanga. At dun sa sanga pong yon, talagang ginawa niya yung lahat ng kanya pong makakaya para ihawak yung kanyang dalawang kamay. So ang ginawa po itong hiker na to, dahil sobrang na po siya, sobrang stress na siya kasi siya po ay nag-iisa. Ang ginawa po niya, humingi siya ng tulong sa atin pong Panginoon. Sabi po niya, Lord, tulungan mo po ako. Magpadala ka po ng mga tao na tutulong sa akin. Ngayon, doon sa kanya pong pagsigaw, nag-respond po ang Diyos. Sabi niya ng Panginoon sa kanya, bumitaw ka na doon sa sanga na pinagkakapitan mo. Ngayon, ang ginawa po nitong hiker, medyo nag-hesitate po talaga siya. Kasi hindi niya makita sa kung ano ang kanya pong maaaring bagsakan. Kasi dalawang kamay. Hindi niya talaga makita dahil sa kapal po ng fog. Ngayon, hanggang sa pinanindigan po niya yung pagkapit niya dun sa sanga. And then, nung wala na po siyang lakas, bumitaw po siya dun sa sanga. At dun po niya napagtanto, ganun lamang pala siya kababa sa ground. Kumbaga parang nung moment na yon, sobra siyang na-disappoint. Bakit hindi siya nagtiwala dun sa sabi ng Diyos sa kanya? Minsan, ganun din po yung nangyayari sa buhay po natin. May mga bagay na sinasabi ang atin pong Panginoon, pero minsan, nag-hesitate po tayo. Maaaring
magduda po tayo. Pero sabi nga po natin kanina, as we begin this new year, hindi mo po natin makita yung clear picture ng buong taon pong ito. Ilagak po natin ang ating buong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. So how to step into God's newness? Forget the past, trust God's process, and walk in the newness of life. Tayo po ay sumadaling tumungo at tayo po ay manalangin. Muli, salamat po dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat po sa iyong paalala at higit sa lahat, Panginoon, sa panibago pong taon na ito. Lord, hindi po namin alam kung anong mga aming kaharapin, pero isang bagay ang alam po namin, tapat ka sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, sa amin pong pagpatuloy na paglilingkod, nawa, ikaw ang patuloy na sumama sa buhay ng bawat isa. At ikaw po ang patuloy na maghari sa buhay ng iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin pasasalamat sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas, kasama ang Espiritu Santo. Amen. God bless po.